Hello ulit class. So sa pagpapatuloy ng ating lesson sa Timog Asya pa rin tayo at ito ay ang bansang Bangladesh. So ang kilusang kababaihan sa Bangladesh class ay isinilang dahil sa kilusang nasyonalista. Noong 1970, ang makakaliwang Malia Parishad ay itinatag. Ayan, so yan po ang kilusang pangkababaihan sa Bangladesh. So, ito ay tinuturing na pinakamalaking samahan ng kababaihan sa bansang Bangladesh. Bakit kaya? Naimpluwensyahan nito ang pagpapatupad ng policy sa pamahalaan. Kabilang dito ang kampanya na sumusuporta sa batas na pinagbabawal ang pagbibigay ng dote at ratification ng Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women o CEDAW. Ibig sabihin, ang Mahila Parishad ay tumutukoy sa diskriminasyon sa pangkababaihan. So, pagdami ng mga samahang kababaihan sa Bangladesh ay tugon sa mga kaganapan sa kanilang bansa simula noong 1980. So, ang mga samahan ng kababaihan ay instrumento sa pagpapatalsik kay Hussain Irsad. Ayan. So, yun po yung naging kanilang parang layunin upang patalsikin si Hussain Irsad. Siya ay pinatalsik dahil sa pamumulitika gamit ang relihiyong Islam at ang pagpigil niya sa demokrasy. So, yun. Kaya napatanggal si Hussain Irsad. Ayan. Sa pamamagitan ng United Women's Forum naman class, hiniling ng kababaihan ang ratification ng CEDAW. Ibig sabihin na talagang magiging batas na siya. So, hiniling din nila ang nagkakaparehong kodigo sibil at dagdag sa kota ng kababaihan sa serbisyo sibil or the civil service. So, maliban sa samahang ito, naitatag din ang Collective Women's Platform na ano kaya ang ibig sabihin nito, ano kaya ang sinasahad ng kilusan na ito. Pumipigil po siya sa anumang uri ng karahasan sa kababaihan at isinilang din ang platform against sexual harassment. So, yun po yung tinutukoy ng Collective Women's Platform. Ayan po, sinabi naman natin, United Women's Forum ay tumutukoy sa discrimination against women sa Bangladesh. And then si Malia Parishad naman, ito yung yan. So, parang nag-ratify siya, sumusuporta siya sa United Women's Forum. Okay, so, pagkatapos natin sa mga bansa sa Timog Asya, ayan, lilipad naman tayo sa rehiyon ng Kanlurang Asya. Kung mapapansin nyo, class, ang Kanlurang Asya po ay, okay, ang mga bansa dito or ang kanilang relihiyon ay Islam, kaya tinawag siyang Muslim world. So, sa kasalukuyan, ang hamon na kinakaharap ng kababaihan sa Kanlurang Asya ay higit na ginagawa upang matulaw ang pagkakaroon ng pantay na karapatan ang kalalakihan ng kababaihan. So, in this context class, ang kababaihan ay pinipilit ng paraan. Ano yung tatlong paraan na to? So, inulat ang kababaihan sa kanilang bansa tungkol sa hindi pagbibigay ng pantay na karapatan ng kanilang pamahalaan. May kinalaman na naman po sa pamahalaan. Pangalawa, hilingin sa pamahalaang nasyonal ang implementasyon ng international na pagpapatupad at bibigay proteksyon sa kababaihan sa lahat ng larangan. Okay, so ito yung protection ng kababaihan sa lahat ng larangan. At ang panghuli, at ipaunawa sa mga bansa sa daigdig na ang kababaihan sa Kanlurang Asya ay hindi lamang naghihintay sa mga kalakaning bansa upang sila ay sagipin. Sa halip, ipaunawa sa kanila, ipaunawa na sa kanila ay
kababaihan na nakikipaglaban para sa kanilang karapatan. Hindi lang daw sila aasa sa mga kanluraning bansa na sila ay sakupin. So, ano-ano kaya yung mga Arab regions na kabilang sa Kanlurang Asya? Ito po yung Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon. So, ang Egypt class ay ngayon nasa Africa na siya. Ayan. Lebanon, Oman, Palestinian territories, di Qatar, Saudi Arabia, Syria, United Arab Emirates, and Yemen. Okay. So, sa rehiyong ito, class, ang partisipasyon sa politika at paghahanap buhay ng kababaihan ay hindi halos na bago. So, milyon-milyong kababaihan ang nangangailangan pang ipaglaban ang kanilang mga karapatan. So, sa Kuwait at Saudi, illegal para sa kababaihan ang makilahok sa eleksyon dahil sa kanilang kasarian. So, bawal po sa Kuwait at Saudi Arabia ang mga kababaihang nakikilahok sa eleksyon. Bakit? Because sila ay mga babae. Yan. So, pero, ang mga pamahalaan sa rehiyong Arab ay hindi pa rin po tanggap ang ideya ng pagpapalaganap sa mga karapatang pantao. Kaya noong 1982, pagkatapos ng meeting ng mga group ng civil society sa karapatang pantao na ginanap sa Cyprus, so unti-unti pong tinanggap ng mga pamahalaan sa Arab region at regional advocacy nangangalaga sa karapatang pantao. So, kabilang dito ang samahang tinatawag natin, ayan. So, samahang pangkababaihan na tinatawag natin Asia Haifa the Feminist Center. So, pinangunahan nila ang implementation ng Security Council of 1325. So, hinikayat nila, class, ang kababaihan na makilahok sa negosyasyon at talakayan tungkol sa sigalot sa pagitan ng Israel at Palestine. So, makita nito, class, maipapamulat ang epekto ng sigalot sa kababaihan at pagtatanggol ang kanilang karapatan. Yun po yung isinasaad ng Feminist Center o the Haifa Feminist Center. Okay, so maraming NGO ang bumuo or nangbuo ng mga samahang pangkababaihan, samahang pangkapayapaan, at Women's Coalition for Just Peace. Okay, ay naging aktibo po sa bansang Israel. So karamihan sa kanila ay patuloy na dialogo, nakikipag-usap ihang Palestinian upang magkaroon ng solusyon sa mga problema na maaaring maging instrumento sa pagkakaroon ng kapayapaan sa kanilang bansa. Samahan sa karapatang pantao sa kanluran ay napangibabawan ng mga kalalakihan. Ang mga samahan na makababaihan ay unti-unti naman po nakilala. So, kahit na maraming mga kalalakihan sa bansang Israel, ay yung mga karapatang kababaihan ay mga kababaihan ay unti-unti po silang nakilala because of the NGO. So, may mga malalakas na koalisyon ng mga NGO na nagsusulong ng karapatang pantao at karapatan ng kababaihan sa Bahrain, Egypt, Jordan, at Yemen. Okay. Ngayon, sa panig ng grupo ng kababaihan, pinag-aralan po nila ang batas at pulisiya na nagdudulot ng diskriminasyon sa kababaihan. Okay, so yung mga kababaihan sa mga Arab region, talagang pinag-aralan nila, siniyasat nila kung bakit ano yung nagdudulot ng pagkakaroon ng discrimination sa mga kababaihan. So in that class, sila ay humingi ng mga pagbabago sa nangangalaga sa pagbibigay ng pantay na karapatan sa mga babae, and then, gayon din, yung pagbibigay ng pagkakataon na makilahok saan? Sa politics, economics,
Okay, sa socio-economic na kapangyarihan. So, yun po yung gustong mangyari na makababaihan sa Arab region. Ngayon, class, sa loob ng 10 years na pakikibaka o pakikipaglaban ng mga kababaihan sa Bahrain, Oman, Qatar, ayan, ay nagtagumpay po sila na magkaroon ng karapatang bumoto. In that, meron na silang karapatan saan? Sa politics. So, samantala, ang kababaihan naman sa Egypt, class, at Jordan ay nabigyan ng karapatan divorce. So, pag sinabi nating divorce, ito yung legal na paghihiwalay ng mga mag-asawa. Sa Pilipinas po, wala pa pong ganon. Ang tawag po sa atin ay annulment. Ano pa? At ang karapatan bilang mamamayan ng kababaihan ay nagbigay din sa taga-Bahrain at Egypt at Lebanon. Ibig sabihin, ito po yung legal na ikaw ay isang nationality ng bansang Bahrain, Egypt at Lebanon. Okay? So, itong mga tatalakayin nating lesson na to, yung mga pangalan na yan, ito po yung mga nanguna sa pagpapatupad ng mga kilusang pangkababaihan. So, sa Jordan, nanguna si Reina Ranay Al Abdullah sa kampanya laban sa pang-aabuso sa kababaihan. So, yun yung kanyang pinapatupad. So, sa Egypt naman, pinamuno naman ni Susan Mubarak ang National Council on Women sa kampanya na baguhin ang batas pamilya at ang pagbabawal sa pagkaroon or pagkapon sa kababaihan. Okay. So, sa Egypt, ibig sabihin, class, ano ba yung kinakapon? Ibig sabihin, ano yung Tagalog nito? Kinakapon. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng mag-anak. Kung mapapansin nyo, class, naririnig nyo ito sa mga baboy. Kinakapon nila para hindi daw mag-anak. So, yun yung ginagawa nila sa mga kababaihan sa Egypt. And then sa UAE, so, ang pamumuno ni Sheikha Fatima bint Mubarak, siya ang nanguna sa pagbibigay ng karapatan na makapag-aral sa kolehiyo at magkaroon ng karapatang economics ang kababaihan. In that way, okay, nabanggit na mga inisyatibo ng mga unang ginang ang kanilang bansa at nakatulong ito sa pagbibigay solusyon sa mga isyung kinakaharap ng kababaihan. Okay, so in year 2000, so inulunsad ang tinatawag nating Arab Women Connect. Okay, isa itong tinatawag na panrehiyong network upang maisulong po ang kamalayan ng kababaihan tungkol sa kanilang dapat nataglaying mga karapatan. Ito yung nagtatanggol o nagpapakita kung ano yung dapat na karapatan ng mga kababaihan sa kanlurang Asya. Ayan. So, ang Arab Women Connect din po, ito po ay sa pamamagitan ng pagkilos ng kababaihan ng bansang Egypt, Jordan, Lebanon, Palestine, Qatar, UAE, at Yemen. So, ang kapasidad ng mga masamahang pangkababaihan upang maimulat sa public, the capacity of women para maipamulat sa publiko sa mga controversial na issue ay nagkaroon ng pagbabago, lalo na sa mga issue tungkol sa discrimination. Okay, discrimination sa kababaihan at pambubugbog at pananakot ng mga asawang lalaki sa kanlurang Asya. So, hindi po nawawala yun sa kanlurang Asya. Talamak po yun. Katulad na lang ngayon, yung mga OFW natin mga magulang na nasa ibang bansa, lagi po silang namamaltrato. Ayan. So, yung mga pamamaltrato ng mga asawang lalaki ay makikita po natin sa mga bansa sa Asya. Ayan, maliban na lang po sa Kuwait, Oman, Saudi Arabia at Syria. So, ang kababaihan sa kanlurang Asya ay patuloy pong naging aktibo sa pakikilahok sa politics, gayon din sa issue sa pagkakaroon ng kapayapaan, security,
sa kanilang region. So, diyan po nagtatapos yung ating lesson. So, imagine nyo class na napakahalaga ng pagkakaroon ng samahang pangkababaihan or dikilusang pangkababaihan. Bakit? Kasi ito ang nagsisilbing kanilang boses upang ipakita na meron silang karapatan, na kailangan magkaroon ng pantay na karapatan ang mga kalalakihan at kababaihan. So, thank you class.